Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Win. Walang eksaktong taon, Aurora. Sa liblib na lugar ng Aurora naninirahan ang binatang si Win. Salat man sa buhay, ginawa lahat ni Lolo Kai upang mapalaki ng mabuting tao ang apo. Binusog ni Lolo Kai si Win ng pagmamahal dahil maagang naulila ang apo nang namatay ang ama. Sa isang minahang gumuho, ang ina ay nagpakamatay dahil hindi nito matanggap ang nangyari sa asawa. Sa pagbinata ni Win, namulat siya sa mundong ginagalawan ni Lolo Kai na isang antingero. Kahit natungkulin ang panggagamot sa kapwa, hindi nakaligtaan ni Lolo Kai ang tungkulin sa apo. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nang nag-iba ang pananaw ni Win hanggang sa nag-asawa na ito at bumuo ng sariling pamilya. Madalang na lamang ito na dumalaw kay Lolo Kai na ikinalungkot naman ng matanda lalo pat may karamdaman na ito. Lolo, sumama ka na lang kaya sa amin ni Christine. May bakanting kwarto naman sa bahay namin at maaaring doon ka tumuloy para naman naaalagaan kita. Wika ni Win. Ngunit umiling ang matanda. Ay naku apo, hindi ko naman maaaring talikuran ng ating mga kabaryo. Isa pa, ayoko namang maging pabigat sa inyong mag-asawa, lalo na't may mga anak na kayo. Tugon ni Lolo Kai. Lolo, matanda na po kayo para sa panggagamot eh. Kailangan nyo na pong magpahinga. At isa pa, hindi ka naman po pabigat sa amin eh. Noon nga nung bago pa lang kami ni Win, palagi kami nagtatalo eh. Nariyan ka para sa amin. Ngayon naman hayaan mo kaming bumawi sa'yo. Wika ni Christine. Ngunit tumanggi pa rin si Lolo Kai. Kaya ko pa at malakas pa naman ako eh. Saka na lamang siguro kapag hindi ko na kaya. Kung titignan nyo, kaya ko pang bumuhat ng 10 apo. Kahit dagdagan nyo pa yung apo ko sa tuhod ay walang problema. Wika ni Lolo Kai. Hindi na lamang umimik ang mag-asawa. Matapos ang pag-uusap na yun, hindi na muling nakadalaw si Win kay Lolo Kai dahil naging abala na ito sa trabaho at sa pamilya. Lingid sa kalaman ni Win, merong itinatagong sekreto si Lolo Kai sa kanya dahil malala na ang sakit nito. Gayunpaman naniniwala si Lolo Kai na gagaling siya mula sa sakit. Ngunit habang tumatagal, mas lalong humihina ang pangangatawan ng matanda. Hanggang sa hindi na nito nakayanan, tuluyan niya nang itinigil ang panggagamot at kagad na nakarating kay Win. Lolo naman, kailan nyo pa po tinago sa akin yan? May karamdaman ka na pala pero wala kang sinasabi sa akin. Ay naku Lolo, nandito lang naman ako para sa'yo pero mas pinili mong ilihim yung sakit mo. Wika ni Win, habang patuloy na tumutulo ang luha sa mga mata. Ngumiti naman si Lolo Kai. Ayokong dumagdag pa sa iyong alalahanin. Tama na. Titiisin ko na lang ang lahat. Kaysa magdamag na suliranin sa inyong mag-asawa, hindi ba? Ay masyadong pabigat. Wika ni Lolo Kai. Niyakap na lamang ito ni Win. Ngayong alam ko na po ang totoo. Hindi mo na kailangan lumaban mag-isa. Nandito po ako para sa inyo. Hindi kita iiwan kahit kailan, Lolo. Wika ni Win. Kami na po ang babawi sa kabutihan at pagmamahal na pinaramdam niyo po sa amin noon. Huwag po kayo mag-alala dahil bukal sa puso namin ang pagtulong sa inyo.
Wika ni Christine. Sandaling natahimik si Lolo Kay. Pinagmasdan ang paligid at naluha. Sa tagal ng panahon, lilisanin ko rin pala yung lugar na nakasanayan ko. Ang gusto ko sana ay pagpatuloy mo yung mga nasimulan ko kaso naman ayokong pilitin ka dahil may pamilya ka na. Sana bago ko lumisan sa mundong ito, naituro ko sa iyo ang lahat ng kaalaman ko. Nasa sayo na kung gagamitin mo o hindi. Ang mahalaga, may maiwan ako sa iyo. Wika ni Lolo Kay. Hindi naman umimik si Win. Nanatili itong walang kibo. Nang umalis na sa tahanan ni Lolo Kay, kinagabihan ay kinausap ni Christine ang asawa. Malay mo, Win, yun talaga yung kapalaran mo, no? Yung maging katulad ka ni Lolo Kay. Noon pa man, interesado ka na sa mga bagay na ginagawa niya. Oras na siguro para aralin mo yung bagay na nais mo. Huwag kang mag-alala. Palagi naman ako nandito sa tabi mo, susuportahan kita. Wika ni Christine. Natahimik si Win. Tama naman ang mga sinabi ng asawa. Ngunit iniisip nito ang mga mangyayari kapag kagaya na siya ni Lolo Kay. Paano kung mapahama kayo dahil sa akin? Hindi ko mapapatawad yung sarili ko kapag nangyari yung bagay na yun. Mabigat para sa akin kapag napahama kayo. Kaya nga hindi ko noon sinabi kay Lolo Kay ang aking gusto. Kasi gusto ko mamuhay ng simple, tahimik kasama ang pamilya. Pero may parte sa puso ko na gustong ipagpatuloy yung nasimulan ni Lolo. Wika ni Win. Hindi ito makapagpasya. Ano man ang maging kapalaran mo, maging kagaya ka man ni Lolo Kay, o kahit hindi, tandaan mo, palagi mo kong kasama, hindi kita iiwan. Wika ni Christine. Laking pasasalamat ni Win dahil palagi niyang nasa tabi ang asawa. Hindi nito iniiwan si Win. Sa pagdaan ng mga araw, lalong lumala ang karamdaman ni Lolo Kay. Ginawa ni Win ang nais nito na aralin ang mga kaalaman na meron ang matanda. Hanggang isang araw, nagising na lamang si Win. Wala nang buhay si Lolo Kay na labis niyang kinalungkot. Palagi itong umiiyak hanggang sa mailibing na si Lolo Kay. Lolo, bakit naman nang bigla ka? Hindi man lang tayo nakapag-usap ng mas matagal bago ka pumanaw. Masaya pa tayo, di ba? Natutunan ko na yung mga kaalaman na meron ka. Pero bakit bigla ka namang umalis kung kailan natututunan ko na Wika ni Win habang nakatitig sa mga larawan ni Lolo Kay. Kagad nilapitan ni Christine ang asawa upang damayan sa kanyang pagdadalamhati. Nasa tabi ako ni Lolo Kay bago siya bawian ng buhay. May iniwan siyang bagay para sa'yo . Ang sabi ko pa nga dapat siya yung magbigay . Kaso hindi niya na nagawa. Wika ni Christine. Ibinigay nito ang isang medalyon sa asawa. Kagad na sinuot ni Win ang medalyon. Naalala niya ang lolo sa suot na iyon. Tama ka, Christine. Dapat ipagpatuloy ko na simulan ni Lolo. Noon pa niya ginagawa to yung pagtulong sa kapwa. Ito na lamang ang alaala ko sa kanya. Siguro kapag gagawin ko yung bagay na to, mas mararamdaman ko malapit siya sa akin. Wika ni Win. Kasama ang pamilya ay bumalik ang mga ito sa tahanan ni Lolo Kay. Ipinagpatuloy muli ni Win ang panggagamot. Nang malaman iyon ng taong bayan ay natuwa ang mga ito. Sabi ko naman sa'yo magtiwala ka lang sa sarili mo . Pati na rin sa Diyos. Tama si Lolo Kay. Ikaw ang magpapatuloy sa mga naumpisahan niya.
Wika ni Christine. Napangiti naman si Win. Maraming salamat din sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi mo ko iniwan hanggang sa ngayon eh. Nanatili ka sa tabi ko na labis kong ipinagpapasalamat. Wika ni Win. Matapos ang pag-uusap ng mag-asawa, tinuon ni Win ang sarili sa panggagamot sa mga kabaryo. Hanggang isang araw, isang matanda ang nagtungo sa tahanan ni Win. Lumapit ito sa binata upang magpagamot. Humihingi ako ng tulong sa iyo, Wed. Matagal ko nang iniinda yung bukol sa dibdib ko eh. Gagamutin sana ako ng iyong lolo. Kaso bigla na lang siyang umalis dito. Napag-alaman ko binawian na ng buhay. Wika ng matandang lalaki. Nagulat naman si Win dahil walang nabanggit si Lolo Kay patungkol sa lalaki. Ano po ba yung mga nasabi sa'yo ni Lolo? Wala po kasi siyang nabanggit sa akin tungkol sa'yo eh. Kaya wala po akong ideya sa mga sinasabi mo. Wika ni Win. Kagad nagpaliwanag ang matandang lalaki. Ako si Bado. Isa sa mga pasyente ni Kai. Nagpapabalik-balik sa kanya eh. Ang huli naming pag-uusap ng lolo mo, sabi niya binarang daw ako ng mag-asawang aswang. Pakiramdam ko, kaya pumanaw ang iyong lolo dahil sa pagtulong niya sa akin. Nawala ng bukol sa aking dibdib. Ngunit nang pumanaw ang lolo mo, bumalik ito at mas lumala pa. Wika ni Bado. Nagulat si Win sa mga impormasyon na nalaman. Kagad na naging interesado si Win sa matanda, lalo pat may kinalaman ito sa lolo. Kung ganon, dapat makipagtulungan ka sa akin. Kailangan ko ng mga impormasyon, lalo pat mukhang itinago ni Lolo ang bagay na to sa akin eh. Wika ni Win. Sumang-ayon naman ng matanda. Lahat ng impormasyon na alam ni Bado, sinabi niya kay Win at masuring inaral ng lalaki ang mga impormasyon na nakuha. Naging abala at tutok sa bagay na yun si Win. Madalas magkulong ito sa kwarto at hindi naman ikinatuwa ni Christine. Hanggang isang araw, hindi na nakatiis pa si Christine at kagad na kinausap ang asawa. Kumusta ka naman, Win? Madalang na lang kitang makita dito sa labas ng bahay ah. Palagi ka na lang nagkukulong sa kwarto mo. Wika ni Christine sa asawa. Nag-aalala ito sa kalagayan ni Win. Ngunit bigla na lamang uminit ang ulo ng lalaki. Hindi mo ba nakikita ang abala ko? Bakit ba ang dami mong tanong? Puro kasatsat eh. Hindi naman ako umaalis sa bahay. Nandito lang naman ako sa loob ah. Wika ni Win. Napataas ang boses nito. Nagulat naman si Christine sa inasal ng asawa. Hindi niya sukat akalain na masisigawan siya nito. Nag-aalala nga ako sa'yo. Hindi ka na lumalabas eh. Madalas hindi ka pa nga kumakain sa tamang oras. Ikaw lang naman yung iniintindi ko eh. Wika ni Christine. Hindi ito pinansin ni Win. Pumasok ito sa loob ng kwarto. Hindi kumibo o nagsalita si Win na ikinalungkot naman ng asawa. Ngunit mas pinili niyang unawain ito. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy na ganon ang gawain ni Win na mas ikinabahala ni Christine. Isang gabi, isang pangyayari ang habang buhay na pinagsisihan ni Win. Sa kalagitnaan ng hating gabi, nagising si Christine. Laking gulat niya nang makita ang isang nilalang sa bintana ng kanilang tahanan. Upang siguraduhin na namalikmata lamang, lumabas siya ng bahay. Ngunit laking gulat niya
bigla na lamang siyang sinunggaban ng isang napakalaking aso na kulay itim. Upang makatakas, kagad na pinukpok ni Christine ang hawak na gasera sa nilalang. Mabilis siyang pumasok sa tahanan. Labis na takot ang naramdaman ni Christine, lalo pat nasugatan siya sa tagiliran. Kahit nanghihina, isinarang maigi ang pintuan. Kagad na humingi ng saklolo sa asawa. Ngunit ng araw na yon ay abala si Win sa pagdarasal. Hindi niya namalayan ang pagsigaw ng asawa hanggang sa marinig na lamang niya ang malakas na kalabog sa pintuan. Pagbukas niya, nakita si Christina duguan. Nanlaki ang mga mata ni Win. Kagad nilapitan ang asawa at pinulsuhan. Laking pasasalamat ni Win dahil huminga pa ang asawa ng mga oras na yun. Kaya kagad niya itong ginamot. Kinabukasan, nag-ikot sa tahanan si Win. Nakita niya ang dugo malapit sa pintuan. Kagad niya itong sinuri. Laking gulat niya dahil iyon ay dugo mula sa aswang. Kagad sinuotan ni Win ang medalyon ng asawa pati na rin ang anak, sa takot na muli silang balikan ng nilalang. Makalipas ang ilang araw, mas lalong lumala ang kondisyon ni Christine. Christine, pakiusap, lumabang ka. Huwag mo akong iiwan. Kami ng anak mo, huwag mong iwan. Babawi ako sa mga kasalanan ko sa inyo, pati na rin sa pagkukulang ko. Pakiusap, mahal. Lumabang ka. Wika ni Win. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang bumuti ang pakiramdam ng asawa. Laking pasasalamat ni Win. Hindi sumuko si Christine. Unti-unti nang bumuti ang kalagayan nito. Sa takot na maulit muli ang pangyayari, minabuti ni Win na pauwiin na muna sa magulang si Christine. Kasama nito ang kanilang anak upang mailayo sa kapamakan. Sumang-ayon naman si Christine dahil binalot na din ng takot at kaba ang puso nito. Lalo na nang hindi na muling mailakad ni Christine ang mga paa. Pakiusap, mag-iingat ka ha. Aantayin ka namin ng anak mo. Sana kapag natapos mo na yan lahat, umayos ka na uli ah. Ibalik mo yung dating ikaw. Hindi ka naman ganyan eh. Wika na Christine. Pangako, mahal. Gagawin ko ang lahat upang makapagiganti. Ubusin ko ang lahi nila. Hindi ako papayag na patuloy silang magasik ng kaguluhan dito sa ating baryo. Wika ni Win. Tumango na lamang si Christine. Matapos ang pag-uusap na yon ng mag-asawa, hinatid na ni Win ang mag-ina. Nagsimula na itong magplano. Alam ni Win kung saan magsisimula. Yon ay kay Bado na nangakong tutulungan siya. Handa ka na ba sa gagawin natin? Hindi biro to. Maaari tayong mamatay. Wika ni Bado. Nagtaka naman si Win. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Pakiramdam ko, marami pa akong dapat malaman patungkol sa'yo eh. Wika ni Win. Wala nang nagawa pa si Bado kung hindi sabihin ang katotohanan. Matalino ka, iho, at namana mo yan sa lolo mo. Ang totoo, isa din ako manggagamot kagaya ng iyong lolo. Magkasama kami noon na tumalo sa mga aswang. Kaso isang araw, nagkaroon kami ng katapat. Sobrang lakas. Nagbigay sa amin ng matinding karamdaman. Sinubukan naming gamutin ang isa't isa, pero hindi pinalad ang kaibigan ko. Kaya ngayon, gusto ko siyang ipagiganti at ikaw ang makakatulong sa akin. Wika ni Bado. Naging malinaw na ang lahat para kay Win. Nagsanib puwersa sila ng manggagamot upang mapatay ang aswang.
Bagamat bago sa larangan ng pakikipaglaban si Win, desidido ito na mapatay ang aswang para sa kaligtasan ng pamilya. Kailangan nating mapatay ang mga salot na yun at maibalik sa katahimikan ng ating baryo. At saka matapos na rin ang pagdurusa ko. Nais kong tuparin ang pangako ko kay Christine. Mawalang ya sila dahil sa pagsalakay nila sa mahal kong asawa. Hindi na makalakad si Christine, kaya siguradong magbabayad sila. Wika ni Win. Huwag mo ding kakalimutan ang isa pa nilang kasalanan. Malakas ang kutob ko. Meron silang kaugnayan kung bakit namatay si Kai. At lahat ng kasalanan nila sa akin, sa'yo at sa iba pang biktima, yon ang sisingilin natin. Bibigyan natin sila ng magandang kamatayan. Wika ni Bado. Mabilis na nagplano ang dalawa kung paano tatalunin ang mga nilalang. Lingid sa kaalaman nila Win, naghihintay lamang ang mga kalaban sa kanilang pagsugod. Hindi alam ng dalawa, handa na ang mga kalaban sa kanilang pagdating. Nagtungo sa kuta ng mga kalaban. Gumawa pa ng ritual si Bado upang hindi malaman ng mga kalaban ang kanilang presensya. Ngunit pagtungtong pa lamang sa lupa, sinalubong na sila ng mga kalaban. Gulat na gulat sila Bado sa nangyari, lalo pat hindi nila inaasahan na sa ganung paraan mag-uumpisa ang lahat. Wala ka pa ring pagbabago, Bado, ano? Kung ano ang mga estilo mo noon, yun pa rin ang ginagamit mo sa ngayon. Kaya madali kang matukoy. Wika ng aswang. Nagpupumiglas naman si Bado. Puro kasatsat, Eman. Puro ka lang naman pagtatago. Nagtatago ka sa anino ng mga alalay at asawa mo. Wika ni Bado. Nanggalaiti sa galit si Eman. Walang iya ka. Binanggit mo pa ang pangalan ng namayapa kong asawa. Pwes, ikaw din. Susunod na sa kanya. Wika ni Eman. Nagulat naman si Bado sa sinambit ng kalaban. Anong sinasabi mong namatay? Wala akong ginawa para mamatay ang asawa mo. Kaya paano mo nasasabi ang bagay na yan? Tanong ni Bado. Kagad na bumaling si Eman kay Win. Tama naman kayo eh. Wala sa inyong dalawa ang may gawa. Pero ang asawa mo, Win, siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Pati na din ang magiging anak namin. Kaya pagbabayaran niyo ang bagay na yon. Wika ni Eman. Hindi makapaniwala si Win sa mga narinig. Ano naman ang ginawa ng asawa ko? Wala siyang kaalaman sa pakikipaglaban. Kaya paano nangyari ang bagay na yon? Tanong ni Win. Bakit hindi siyang tanungin mo? Sige, ilabas niyo ang babae nitong taong to. Kayo mismong mag-usap. Wika ni Eman. Nanlaki mga mata ni Win. Nakita ang asawa na sugatan. Nakatali pa ang mga kamay. Walang iya kayo. Anong ginawa niyo sa asawa ko? Mga wala kayong puso. Bakit niyo siya sinaktan? Wika ni Win. Narinig naman ni Christine ang boses ng asawa. Win, ikaw ba yan? Pasensya ka na ha. Hindi kita makita eh. Binulag nila ako at pinahirapan eh. Akala ko hindi ka na darating. Yung anak natin, ligtas siya. Nasa pangangalaga nila inay. Huwag mo siyang papabayaan, mahal ha. Wika na Christine. Hindi makapaniwala si Win sa nakita.
Dito na nagsimulang magbago ang aura ni Win. Kagad siyang kumilos. At sa bawat paggalaw nito, isang aswang ang bumabagsak sa lupa. Labis na galit ang naramdaman ni Win. Wala kayong ginawa kung hindi saktan ng mga mahal ko sa buhay. Uubusin ko ang lahi nyo. Lalong-lalo ka na. Wika ni Win. Hindi na ito napigilan pa ni Eman. Hindi inaasahan ng mga nilalang ang kayang gawin ni Win. Kagad kumilos si Eman upang lapitan si Christine. Kaso nga lang bigla na lamang siyang tumalsik. Paanong nangyari ang bagay na to? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamatay. Hanggat hindi ko kayo napapahirapan. Wika ni Eman. Si Badu naman ang lalapitan nito. Kaso nga lang mabilis na kumilos si Win. Anong sinasabi mo kanina? Akala ko ba pahihirapan mo kami? Bakit parang takot na takot ka? Pagsisisihan niyong lahat ang ginawa niyo sa asawa ko. Wika ni Win. Inangat nito si Eman. Buong puwersang gumalaw si Eman. Nakawala sa pagkakahawak ni Win. Habang abala ang dalawa sa paglalaban, kinuha ni Badu si Christine. Dinala sa ligtas na lugar. Bumalik upang tulungan si Win. Nang bumalik si Badu, nakita niya na dehado si Win. Kaya mabilis itong kumilos upang tulungan ang kasama. Hoy! Akong may kasalanan sa'yo. Inubos namin ang angkan nyo. Kaya ako ang harapin mo. Wika ni Badu. Pwede naman. Ikaw muna ang uunahin ko. Total, wala naman nang magagawa tong isa eh. Masyadong inuuna yung bunganga. Kaya madaling manipulahin. Wika ni Eman. Sinakal nito si Badu. Unti-unting bumabaon ang kuko ng aswang sa leeg ni Badu. Pumikit na lamang ang matanda at paulit-ulit na nagdasal. Hinang-hinana si Badu nang bitawan ito ni Eman. Ngunit hindi ito huminto sa pagpapahirap sa matanda. Nang tuluyang makabawi ng lakas si Win, mabilis niyang sinaklolohan ang matanda. Kahit matandang walang laban sa'yo, talagang dinamay mo pa. Ang dapat sa mga kagaya mo, masunog sa impyerno. Wika ni Win. Kahit ganito niyo ituring ang mga aswang, meron kaming karamdaman. Kayo ang dahilan kaya ako naging ganito. Pinatay niyo ang mag-ina ko. Ibinabalik ko lang ang regalo sa inyo. Wika ni Eman. Tatapusin na sana nito ang buhay ni Badu. Kaso nga lang, bigla itong nanghina. Merong bumaong kawayan sa kanyang likuran. Naroon si Christine. Hindi makapaniwala si Win sa ginawa ng asawa. Napaluhod na lamang ang aswang. Kaso nga lang sa huling lakas nito, kagad niyang hinila ang babae. Ginilitan sa leeg. Dali-daling kumilos si Badu upang lapitan ang dalawa. Paulit-ulit niyang sinaksak si Eman. Tama na yan, Win. Dalhin na natin ang asawa mo. Baka may pag-asa pang mabuhay to. Wika ni Badu, habang buhat-buhat at pinipigilan ang dugo sa leeg ni Christine. Nanlalabo na ang mga mata ni Win dahil sa dugo. Pakiusap, lumaban ka, Christine. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag iniwan mo ko. Pakiusap ba, lumabang ka. Pagkarating nila sa tahanan, ginawa lahat ni Win upang maisalba ang buhay ng asawa. Mabuti na lang, yung mga kaalaman na naipasa sa kanya ni Lolo Kai, ito ang ginamit niya
upang maisalba ang buhay ng asawa. Hindi rin maintindihan ni Win ng mga sandaling iyon. May kung anong bumubulong sa kanya sa mga bagay na dapat gawin, na para bang kusang kumikilos ang katawan. Ramdam niya ang presensya ni Lolo Kay habang ginagawa ang mga bagay na ito. Nang matapos ang kaganapan, nang mailigtas ang buhay ng asawa, kasabay nito ang pagsikat ng araw. Napalingon na lamang si Win sa may bintana. Tumingin ito sa kalangitan. Nagpasalamat sa amang may likha, pati na rin kay Lolo Kay. Habang ginagawa niya ang bagay na ito, umihip ang banayad na hangin. Napatingin si Win doon sa puno kung saan palaging nakatambay si Lolo Kay. Nakita niya roon ang matanda. Nakangiti sa kanya at kumakaway. Dahan-dahan itong naglaho sa paningin ni Win. Lolo, maraming salamat po. Maraming salamat po. Hindi niyo po kami pinabayaan. Habang buhay, ipapangako ko po sa inyo, itutuloy ko po kung ano ang inyong nasimulan. Tutulong ako sa lahat ng tao. Lahat ng nangangailangan, bibigyan ko ng tulong nang walang hinihintay na kapalit. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Wena. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Sinasabi nilang ang isipan ng tao ay sadyang malikot. Kadalasan nakakalikha tayo ng mga imahe o lugar na tayo lang ang nakakakita at nakakaalam. Ito ang naging karanasan ko ni Nuno. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ador. Hindi po tungkol sa akin ang kwento, kung hindi sa nakilala kong babae. Pero bago ang lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Isa po ako sa mga taong kadalasan tinatawag na may sariling mundo. Madalas akong humihiwalay sa karamihan dahil hindi nila ako nauunawaan. Ako yung tipo ng taong malalim mag-isip. Matalinghaga akong magsalita. Kadalasan akong napagkakamalang may diferensya sa pag-iisip kasi hindi kayang unawain ng ibang tao ang sinasabi ko. Ngunit hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. May mga ilang parokyano nang naghahanap dahil naaaliw sa akin, lalo na kapag nagpapaliwanag ako tungkol sa mga tanawin. Maging ang ahensyang kinabibilangan ko ay madalas akong irekomenda sa mga bisita. Dito ko nga nakilala ang isang babae na itago na lang natin sa pangalang Wena. Kasama ito sa pangkat ng mga estudyanteng nagpunta sa lugar para sa kanilang pag-aaral. Ako ang napili ng mga ito para samahan sila sa paglilibot. Tahimik lang ang babaeng ito. Halos sumasabay lang sa kanyang mga kasama. Kapansin-pansin ang itsura ni Wena dahil naghahalong asul at berde ang kulay ng mga mata nito. Maging ang kanyang buhok, kakaiba din ang kulay. Ngunit hindi ito ang totoong nakakaagaw ng pansin, kung hindi ang pagiging tahimik nito. Bago pa man magsimula ang biyahe, kinausap ko ang pangkat tungkol sa mga alituntunin. Nang mga sandaling ito ay hindi pa kami magkakakilala, kaya hindi niya ako pinapansin. Nakasakay na sa bangka ang grupo nang makita kong nahuli si Wena. Aalis na sana ang bangka, kaya kagad kong hinila ang lubid dahilan para magalit ang bangkero. Ano bang ginagawa mo?
Paano kung masira ang bangka? Kung ihampas ko sa'yo itong sagwan na to, bakit ka ba kasi nagmamadali? Binayaran ka para isakay at ihatid kami sa pupuntahan namin. Hindi mo ba nakita na may naiwan pang pasahero? Biglang nanahimik ang bangkero. Kalaunan ay dinikit ang bangka sa pantalan para makaakyat ang naiwang pasahero. Ayos ka lang ba? Kamuntikan ka pang mahulog ah. Pasensya ka na ha. Wika ko sa kanya. Ayos lang naman. Salamat ah. Sagot ni Wena. Nakatitig lang ito sa dagat habang bumabiyahe ang bangka. Pagkarating namin sa isla, kagad na silang nagbabaan. Mabuti na lang marunong sumunod ang mga kabataang ito. Habang naglalakad sa dalampasigan, napansin kong nahuli na naman ang babaeng yun. May kung ano itong dinadampot sa buhangin. Bilang tour guide, responsibilidad ko ang bawat turistang nasa biyaheng iyon. Kaagad kong nilapitan si Wena para sabihing nasa malayo na ang mga kasama. Halika na. Malayo na yung mga kasama natin oh. Tignan mo yung batong to. Ang ganda, di ba? Tugon ni Wena. Biglang napako ang atensyon ko sa hawak nitong bato. Aba, oo nga no. Saan mo naman nakuha yan? Tanong ko sa kanya. Diyan lang oh. Nakakalungkot lang na hindi sila nakikita ng ibang tao. At tara na. Nag-aantay na sila sa atin. Wika ni Wena. Habang naglalakad palayo, hindi ko naman maintindihan ang ibig sabihin nito. Ngunit hindi ko na ito gaanong binigyan ng pansin dahil hindi ko pa alam ang pagkatao nito. Hanggang sa makapasok na kami sa bakawan, abala ang mga kasama nito sa pagtatala. Samantalang si Wena nakaupo sa buhanginan. Pinaglalaroan ang maliit na alimasag. Hindi ko malaman kung anong meron sa kanya, pero alam kong kakaiba ang kanyang pagkatao. Natuklasan ko ito nang hindi sinasadyang magkaroon ng sakuna. 4:00 ng hapon. Hindi pa rin dumarating ang bangkang inupahan ng ahensya. Ako ang nakatoka sa kanilang kaligtasan, kaya gumawa ako ng paraan para kahit papano maging komportable sila sa lugar. Mabuti na lang at may sirang kubo. Buo pa ang kubong ito, kaya pinili kong doon muna sila patuloyin. Pinaliwanag sa mga estudyante na maaaring bukas pa sila makabalik sa syudad. Dahil walang bangkang susundo, hindi ko inasahang matutuwa ang mga ito. Nakahinga ako ng maluwag dahil akala ko ay magrereklamo sila. Mabuti na lang ay hindi maarte ang mga kabataan. Gumawa ako ng apoy. Nagsipag-upuan ang mga ito. Mabuti na lang din, may mga dala kong pagkain na pwedeng ihawin. Habang nagkakasiyahan ng grupo, nakita ko namang humiwalay si Wena. Nakatingala ito sa isang malaking puno. Nilapitan ko upang kausapin. Hindi pa man ako nagsasalita ay nauna na itong makipag-usap. Ang ganda ng mga alitap-tap no? Sana makita din ng ibang tao ang totoong ganda nila. Wika ni Wena. Bakit? Naniniwala ka ba sa mga diwata? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon. Pero laking gulat ko sa sinagot ni Wena. Oo, naniniwala ako sa kanila. Totoo naman talaga sila eh. Sabi nga ng lolo ko, nabubuhay sila kasama natin eh.
Wika ni Wena. Oo, tama ka. Ganon din yung sinabi sa akin ng lolo ko eh. Yung mga diwata, nabubuhay sa mga puno, damo, at mga hayop. Alam mo ba kung anong alamat na bumabalot sa islang to? Tanong ko sa kanya. Hindi eh. Sa totoo lang, yan din yung dahilan kung bakit ako nandito. Gusto kong malaman yung hiwagang bumabalot sa lugar eh. Dito na ako nagkaroon ng pagkakataong makausap ang dalaga. Wala naman akong ibang intensyon, kundi ang basahin ang totoong pagkatao nito. Dahil sa totoo lang, nahihiwagaan ako sa kanya. Alam mo bang bago dumating ang mga Kastila sa lugar na to, punong-puno ng mga alitap-tapang paligid ng isla. Halos gabi-gabi silang nagpapakita. Ang sabi pa nga ng matatanda, pinamamahayan daw ng mga engkanto yung lugar na to. At yung ilan naman, nagsasabing diwata ang mga nakatira dito. Paliwanag ko sa dalaga. Hindi ko inaasahan ang susunod niyang sasabihin. Kung ipipikit ko lang yung mga mata ko tapos makikinig sa boses mo, parang hindi ikaw yung taong kamuntikan ng manghampas ng sagwan. Natawa ko sa sinabi ni Wena. Dahil hindi ko talaga inaasahang maaalala niya ang ginawa ko. Ayun ba, pasensya ka na ha. Hindi ko napigilan yung sarili ko kanina eh. Tugon ko sa kanya. Naiintindihan ko. Kaya sige na, ituloy mo yung kwento mo. Kagad kong ipinagpatuloy ang kwento hanggang sa nagsimula na rin siyang magbahagi. Ayon naman sa dalaga, lumaki siya sa kanyang lolo at lola sa Cebu. Hindi na nito nakilala ang kanyang mga magulang dahil iniwan siya ng ama nung pinagbubuntis pa lang, at ang nanay naman ay namatay matapos siyang isilang. Buong magdamag kaming nag-usap hanggang sa madako kami sa mga karanasan sa buhay. Alam mo ba ang sabi ng lolo ko? Diwata daw yung nanay ko. Wika ni Wena. Nagulat ako sa sinabi nito. Ngunit naroon din ang kuryosidad. Paano naman nasabi ng lolo mo yun? Tanong ko sa kanya. Kasi nga daw nung bata pa ako, lagi daw may dumadalaw na paru-paro sa bahay namin, lalo na kapag umiiyak ako o hindi kaya naman may sakit. Sa tuwing nagpupunta yung paru-paro, gumagaling ako eh. Napapatahan sa pag-iyak. Pagpapaliwanag ni Wena. Kung hindi malawak ang isipan ng taong makikinig kay Wena ng mga sandaling iyon, iisipin itong may diferensya sa pag-iisip ang dalaga. Pero sa hindi malamang dahilan, tila naniniwala ako sa kwento niya. Ipinagpatuloy ito ni Wena hanggang sa hindi na namin namalayan na pareho kaming nakatulog sa lugar. Mas nauna akong gumising. Tinanggal ko ang suot na jacket para ikumot sa kanya. Tinignan ang ilan sa mga kasamahan namin. Nakitang mahimbing na natutulog ang mga ito. Napatingala ako sa kalangitan. Napansin ang nagbabadyang ulan. Ginising ko si Wena para papasukin sa kubo. Eksaktong pagtayo nito, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi ko inaasahan ang sama ng panahon. Kaya siguro maaaring tumagal pa tayo dito ng ilang araw. Wika ko sa kanila. Dito ka na nakita ang pagkadismaya sa mga estudyante. Kaso nga lang wala rin silang magagawa dahil hindi sila makakalis sa isla, lalo pat malakas ang alon. Tinignan ko si Wena at tila baliwala lang sa kanya ang masamang balita. Nakangiti pa ito.
habang isinasahod ang kamay sa tulo mula sa bubong. Mabuti na lang nasa loob ng bakawan ang kubo. Kaya naman hindi sila gaanong binabayo ng malakas na hangin. Pagtila ng ulan ay kagad akong lumabas ng kubo para tignan kung humina na ba ang alon. Ngunit wala pa ring pagbabago. Naisipan ko na lang mag-ikot sa paligid para makahanap ng makakain. Pero hindi ko inaasahan na nakasunod pala sa akin si Wena. Napunta ako sa gawing maputik. Nagulat na lang nang biglang mapasigaw ang dalaga. Dali-dali kong pinuntahan upang malaman kung ano ang nangyari. Nakahandusay sa putikan si Wena. Wala itong malay at may sugat sa bandang noo. Sinubukan kong gisingin ang dalaga, ngunit wala itong naging epekto. Bagaman nag-aalangan. Binuhat ko si Wena para dalhin sa kubong tinutuluyan ng kanyang mga kasama. Pagkarating doon, pinakiusapan ko ang kasama nilang babae. Palitan ito ng damit dahil punong-puno ng putik ang katawan nito. Matapos ay nagpaalam ang mga ito para ituloy ang kanilang pakay. Ginamit nila ang pagkakataon upang mas lalo pang mapag-aralan ang lugar. Dahil wala pa ring malay si Wena, pinili kong magpaiwan upang bantayan ito. Sinabihan ko ang grupo na wag masyadong lumayo. Bumalik sa lugar kapag sumama muli ang panahon. Nanatili ako sa labas ng kubo, bahagya ng nakaidlip. Nang mapansin ang ilang paru-parong naglalabas-masok sa kubo, bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng dalaga. Kaya naman mabilis akong tumayo upang tignan kung ano ang nangyayari. Paikot-ikot ang mga paru-paro sa natutulog na dalaga hanggang sa dumapo ang isa sa mga ito sa bahagi ng noo ni Wena na may sugat. Maniwala kayo o hindi, unti-unting naghilom ang sugat ng dalaga. Ilang minuto pa ay nagising na ito. Nagtaka kung paano siyang napunta sa lugar. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang nangyari, maging ang pagdating ng mga paru-paro. Diba yan yung sinabi ko sa'yo eh. Ngayon nakita mo na yung ibig kong sabihin. Hindi ako nakapagsalita sa mga nakita. Sa isip ko baka pinaglalaroan ng aking mga mata. Pero nakikita kong parang nagliliwanag ang buong katawan ni Wena. Unti-unti ako nakaramdam ng kilabot. Ngunit pinili ko pa ring maging mahinahon. Ayokong iparamdam sa kanya na natatakot ako. Binalot ng katahimikan ang paligid hanggang sa muling nagsalita si Wena. Ayokong may ibang makakalam ng nakita mo, Ador. Huwag mo sanang ipagkalat ha. Wika ni Wena. Huwag kang mag-alala, Wena. Alam ko ang pakiramdam na ituring ng iba sa lahat. Mabuti na lang. Iba na ang aming pinag-uusapan. Dahil ilang minuto pa ang nakalipas ay biglang dumating ang ilan sa mga kasamahan. Ang buong akala ko ay doon na matatapos ang kababalagan na dala ni Wena. Kaso nga lang pagsapit ng hapon, nagpa siya ako maglakad-lakad sa pag-asang matatanaw ko na ang bangkang susundo sa amin. Nang mapansin ko si Wena, nakaupo ito sa isang putol na puno ng bakawan na tila may kung sinong kinakausap. Hindi ko na inabala ang dalaga sa pag-aakalang nagkakabisa ito ng kanilang aralin. Ngunit kalaunan ay muli na naman itong nahimatay. Dali-dali akong tumakbo at hindi ko namalayan ang sanga. Tumama ang paa ko rito, dahilan para madapa at tumama ang ulo sa isang matigas na bagay. Unti-unti akong nawalan ng malay. Ngunit bago tuluyang mawala ang ulirat,
napansin ko ang isang puting liwanag na lumapit kay Wena. Nagsasalita ang dalaga pero hindi ko naiintindihan dahil tila nabibingi ako. Unti-unting nagdilim ang paningin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nawalan ng malay. Ngunit nang magising ay nakasakay na sa bangka. Ilang minutong nakalipas ay buhat-buhat na ako paakyat ng pantalan. Dinala sa ospital upang suriin. Mabuti na lang at walang malalang pinsala. Ilang araw akong nanatili sa lugar. Paglabas, hindi kagad pinayagang makabalik sa trabaho dahil na din sa naging kondisyon ko. Kinuha ko naman ang pagkakataon upang bumalik sa isla dahil hindi pa rin nawawala sa akin ang mga nangyari. Bago mawalan ng malay natatandaan ko ang lugar kung saan bumagsak. Pilit kong iniisip kung ano ang bagay na nakita kong lumapit kay Wena. Hindi ko na din nakita ang dalaga matapos ang pangyayari. Inakala kong yun na ang huli naming pagkikita. Ngunit isang hapon, habang naglalakad sa dalampasigan, napansin ko ang isang pamilyar na figura ng babaeng nakaupo sa buhangin habang may kung anong dinadampot. Wena, ikaw ba yan? Napangat ng tingin ng dalaga at kagad nang ngumiti. Sabi ko na ipupuntahan mo ko dito eh. Wika ni Wena. Inikot ko ang tingin sa paligid. Napagtanto na kabilang dalawa ang naroon. Naupo ako sa tabi ng dalaga. May kung ano itong inabot sa akin. Isang kulay rosas na bato na may hugis ng patak ng tubig. Ang totoo, Wena, napadaan lang ako eh. Nakita kita kaya kagad ako lumapit. Ay nako, o na, sige na. Hinahanap kita kasi ang dami kong tanong. Bigla namang natawa ang dalaga at kagad tumayo. Inabot nito ang kamay sa akin at inaya ko maglakad sa dalampasigan. Alam mo, Ador, lahat naman tayo may katanungan sa isip eh. Pero hindi lahat ng yun mabibigyan ng sagot. May mga bagay na hindi dapat natin malaman para manatili itong lihim eh. Pero para sa akin kakaiba ka eh. Ikaw yung tipo ng taong hindi ako hinusgahan. Nung mga panahong nalaman mong may kakaiba sa pagkatao ko. Wika ni Wena. Hindi ko pa rin maunawaan ang sinasabi nito. Hanggang sa napansin kong hindi na buhangin ang nilalakaran namin, kundi maputik na bakawan. Anong ginagawa natin dito? At saka, paano tayong napunta sa lugar na to, Wena? Tanong ko sa kanya. Hindi na mahalaga yung bagay na yan. Nandito ka para malaman ang katotohanan, di ba? Tanong ni Wena. Oo, tama ka. Napakadami kong tanong eh. Lalong-lalo na yung tungkol sa'yo. Yung 2 paru-paro. Tapos yung paggaling ng sugat mo. May babaeng lumapit sa'yo. Tapos nawalan na ako ng malay. Tugon ko sa kanya. Ibabalik ko sa'yo yung tanong na yan. Ano ba sa tingin mo yung totoo kong pagkatao? Tanong ni Wena. Hindi ko alam yung sasabihin, Wena eh. Ang alam ko lang, bukod sa... Alam mo yun, bukod tangi ka sa mga taong nakilala ko. Kakaiba ang pamamaraan mo sa pag-unawa ng mga bagay-bagay. At aminin kong kakaiba din ang itsura mo ngayon. Nang mga sandaling ito, laking gulat ko dahil nag-iba ang itsura ni Wena. Naging mas matingkad na kulay ginto ang buhok nito. Yung mga mata, nagliliwanag na kulay asul. Nababalot din ito ng puting liwanag na may halong berde. Hindi ko alam kung namamalikmata ba o nananaginip
dahil wala na sa ayos ang mga nakikita kong bagay. Habang nakatitig sa akin ang dalaga, biglang lumitaw ang napakaraming alitaptap. Kasunod nito ang pagpapakita ng isang napakagandang nilalang. Alam kong hindi ito tao. Ang mukha ng nilalang ay puting-puti. May mga maitim na mga mata. May pakpak ito na may hahalin tulad sa mga paru-paro. Nagpapalit-palit ang kulay nito. Mula sa pagiging itim, nagiging kulay asul. Siya ang inang Diwata, Ador. Ang tagapangalaga ng lugar na to. Hindi nagkataon ng pagkikita natin, ha. Pati na rin ang pagpunta sa lugar na to. Nakatakda ang araw. Pati na rin ang oras upang magkakilala tayo. Nakatitig lang ako sa nilalang habang pinapakinggang magsalita si Wena. Napakaaliwala sa pakiramdam ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung bakit. Tila nawala ang lahat ng negatibong pakiramdam sa aking katawan. Lalong-lalo na ang takot. Bakit, Wena? Anong kailangan niyo sa akin? At saka bakit ako? Tanong ni Ador. Hindi ako may kailangan sa'yo, ha. Yung inang Diwata. May isang bahagi sa islang ito kung saan makikita mo mga bangkay ng isang sanggol. Hanapin mo ito at bigyan ng maayos na libing. Ikaw lang ang maaaring gumawa nun, Ador, dahil hindi ko pwedeng hawakan ng mga bangkay. Wika ni Wena. Anong ibig mong sabihin na hindi mo pwedeng hawakan ng mga bangkay? Tao ka rin, di ba? At saka hindi ko... Napahinto ako sa pagsasalita. Nang marahang ilapit ng inang Diwata ang kanyang kamay sa ulo ko. Tumambad sa akin ang isang tanawin. Isang malaking puno ng sibukaw ang nakita ko ng mga sandaling iyon. Napagtanto ko. Ito yung puno kung saan ko pinapanood si Wena na napakaraming alitaptap. Walang pagdadalawang isip akong tumakbo papunta sa puno. Pagkarating doon ay inikot ko ang paligid. Tumambad sa akin ang bangkay ng sanggol. Batay sa itsura nito. Maraming taon na ang lumipas mula nang maganap ang masaklap na pangyayari dahil puro buto na lamang ito. Wala gaanong nakakapunta sa bahaging iyon ng isla dahil bukod sa napakalayo nito, masukal din ang kapaligiran. Ito marahil ang dahilan kung bakit walang nakakita sa bangkay ng sanggol. Hindi ko rin nagawang ikutin na ang puno dahil nawala sa isip ko ang gawin ito nung mga panahong kausap ko si Wena. Walang sabi-sabi ay dinampot ko ang bangkay. Ibinalot sa dalang jacket. Pagkatapos ay naglakad palabas ng bakawan. Narating ang kubo kung saan kami tumigil nung kasagsagan ng bagyo. Dito ko na narinig ang buong kwento mula kay Wena. Ayon sa dalaga, ang kubong kinaroroonan namin ay dati nilang tahanan. Namatay ang dalawang matandang nag-alaga sa kanya nung minsang salantain ng bagyo ang lugar. Sinubukan siyang iligtas ng mga ito. Isinabit ang sanggol sa sanga para hindi tangayin ng malakas na daluyong. Lampas tao ang alon ng mga oras na yun at wala nang paraan para makaalis sila sa isla. Kaya pinili ng dalawang matanda na antayin ang kanilang kamatayan sa lugar. Naupo ang mga ito nang magkayakap sa puno ng sibukaw habang ang sanggol na si Wena nakasabit sa sanga ng bungalon. Ibinalot ito ng kumot ng dalawang matanda sa pagbabakasakaling may makapansin at mailigtas ito. Ngunit sa kasabaang palad pumanaw na lang ang dalawang matanda dahil sa sobrang lamig. Hindi rin nakaligtas ang sanggol. Ibig sabihin, Wena,
Ikaw yung sanggol na yun? Teka, paanong boy ka? Naguguluhan ako sa mga pangyayari. Ngunit ipinaliwanag ni Wena ang lahat. Kalahating tao at kalahating diwata ako, Ador. Yung sanggol na namatay, yun yung katawang tao ko eh. Ngunit buhay ang totoo kong katawan. At ito ang nakikita mo ngayon. Alam kong napansin mo na ang pagiging iba ko sa lahat. Kaya sa'yo ko nagtiwala. Hindi na nagsalita pa si Ador dahil para sa kanya. Malinaw na ang lahat. Napapangiti na lang ito. Dahil hindi niya akalaing makakasaksi siya ng isang totoong diwata sa Bakawan. Kilala ang mga ito sa Ingles bilang nymph o nimpa. Mababait ang mga nilalang na ito. Ang pangunahing tungkulin ay pangalagaan ang Bakawan. Kagaya ng ugali ni Wena, hindi rin nakikisalamuha ang mga ito sa ibang elemento. Yon ay dahil sa kanilang antas. Maraming salamat, Ador ha. Alam kong hindi mo tatanggihan ang paghingi ko ng tulong. Napakamot na lang ako sa ulo. Sa aking isipan, sino ba namang makakatanggi kung sapilitang dinala sa lugar? Wala yun. Maliit na bagay yun, Wena. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga nangyayari. Pero wag kang mag-alala. Itatago ko yung sekreto mo hanggang sa kamatayan ko. Matapos ang pag-uusap namin, biglang nagliwanag ang paligid. Nang idilat ko ang mga mata, nakita ko ang sariling nakatayo sa tabi ng dalampasigan kung saan kami huling nag-usap ni Wena bago dalhin doon sa isla. Walang tao sa lugar maliban sa aming dalawa, kaya pinili kong magukay sa buhangin. Doon ko inilibing ang bangkay ng sanggol. Pinalibutan din ito ng mga tinik para walang sino man ang gumambala. Matapos ang pangyayaring iyon, muli akong bumalik sa dating trabaho. Yun na din ang huling pagkikita namin ni Wena. Wala akong ideya kung saan ito nagpunta o kung ano ang nangyari sa kanya. Ganun pa man ay maligaya ako dahil napatunayan kong hindi lang katang-isip na nabubuhay ang mga elemental, lalo pa nang makita ng aking dalawang mga mata ang babaeng si Wena at ang inang diwata. Opinyon para sa kwento. Nagmarka sa akin yung mga parte kung saan, alam nyo yon, yung meron silang kasamang ibang tao sa isla. Tapos may mga estudyante silang kasama. Kung mag-aaral din si Wena, ano kayang nangyari pagkatapos nun? Hindi kaya siya hinanap ng mga naging kaibigan niya o naging kaklase niya? Kasi parang lumalabas sa kwento, bigla na lang siyang nawala matapos mailibing ng maayos yung bangkay. Pero dalawang bagay yung pwedeng mangyari. Una, pwede nating sabihin na nabura sa isipan ng mga tao. Nabura sa isipan ng mga nakakita sa kanya si Wena eh. Maliban kay Ador ha. Kasi yung mga nymph o yung mga diwata, meron naman silang kakayahan para gawin yung bagay na yun. O pwede din naman na buhay pa rin si Wena sa mundo natin pero hindi lang talaga siya nagpakita pa kay Ador. Kaya ba mga kabayan, ano sa palagay niyo yung nangyari? Comment nyo naman. Yun lamang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.